Napaungol siya dahil unti-unting nakaramdam siya ng antok. Iyon ang epekto ng lugar na iyon. Parang masarap tamarin. Parang ayaw na niyang gumalaw at magtrabaho. Kung pwede sana ay matulog na lang siya. Ma'am, it is time for your massage. Anang boses ng spa attendant. Naka-toweling robe siya nang pumunta sa massage table. Hindi naman siguro masama kung matulog siya mamaya habang minamasahe. Gusto na lang niyang sumuko sa lahat ng pagod na naramdaman niya. Ilang taon na rin ba siyang walang pahinga dahil pulos sa siyendang inaasikaso niya. Ma'am, you have to take off your robe. Wika nito. Teka, maghuhubad ako. Ayoko nga. Tutol niya sa bayakap sa sarili. Ma'am, kailangan po talaga yun para lumayo siya tumakbo sa pinto. Hawak niya ang lapel ng robe habang nakaamba ang kamao. Subukan mo lang na hubaran ako, masasaktan ka talaga. Kahit kailan hindi pa siya naghubad sa harap ng ibang tao. Hindi ba pwedeng imasahin na lang siya nito nang hindi naghuhubad? Ma'am, pwede na po kayong mahiya. Kailangan po ito. Ayoko. Over my dead body. Di mo ako mahuhubaran. Pasigaw na sabi niya at natatakbo palabas. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang inosente sa mundo. Hindi naman niya alam na sa mga spa massage ay kailangan pang maghubad. Hindi naman siya pinahuhubad ni Aling Trining na hilot sa kanila kapag nagpapahilot siya. Nasa gitna na siya ng hallway nang masalubong niya si Briggs. Nasalya, bakit ka lumabas? Tanong nito. Inaaway mo raw ang attendant. Napayakap siya rito. Bigla ay nakakita siya ng kape. Lalo na nung makita niyang humahabol ang attendant sa kanya. Ayokong maghubad. Sabihin mo sa kanya na ayokong maghubad. Kahit pa sa harap ng babae o lalaki, hindi siya mapaghuhubad. Kahit hindi siya magpamasahe, basta walang hubaran. Kinabig nito ang balikat niya at hinaplos ang buhok niya na parang bata. It is just a massage. Babae naman ang attendant na kasama mo. Wala siyang gagawing masama sa iyo. Ma'am, we have disposable antis para di kayo mailang. Gagawin din po natin dimang ilaw ng massage room para mawala ang inhibisyon niyo. Wika naman ng spa manager na si Fatima. Hindi na niya pinansin pa si Fatima at ang spa attendant. Ang tanging naririnig na niya ay ang malambing na boses ni Briggs na umaalo sa kanya. Kailan ba niya huling narinig iyon mula nang mamatay ang kanyang ina? She had hated kind of words since then. Ayaw kasi niyang manghina. Pero ng mga sandaling iyong parang gusto niyang pakinggan ng malambing na boses nito at humilig sa dibdib nito. Para saan pa ang spa massage kung dito pa lang ay nare-relax na siya? May tipid pa yata kung yayakapin na lang siya ito. Bigla siyang natauhan at tumingala rito. Bakit naman siya magpapayakap at nanghihina sa mga yakap nito? Baliw na ba siya? Bahagyang itinulak niya ito pala. Bakit nakayakap ka sa akin? Gusto mo bang pagsamantalan, no? Igagaya mo pa ako sa mga babae mo. Natigilan ito. Wait, ikaw itong asal bundok na nagtatakbo sa hallway na parang baliw. Tapos bigla kang yumakap sa akin. Bakit binabaligtad mo ako? Bakit naman kita yayakapin? Wala sa vocabulary niyang yumakap sa lalaki. Lalo na kay Briggs na ubod ng yapang. Tumingala ito. They have security cameras, sir. Pwede nilang patunayan na ikaw ang unang yumakap sa akin. Dapat nga akong matakot dahil malamang ikaw ang may motibong harasin ako. Napamang siya. Tama, siya nga ang unang yumakap dito. Pero kailangan bang ipangalandakan ito na pinagsasamantalahan niya ito? Sandali lang. At bakit naman kita haharasin? Di ka naman kakisigan. Ako hindi makisig. Wala nang makisig sa mundo kapag di ako makisig. Ma'am, sir, excuse me po. Magalang na singit ni Fatima. Sandali. Aniyang itinasang kamay kay Fatima. Pagkatapos sa kanya ay nililis ang manggas ng room niya. Nakakaloko na kasi ang lalaking ito eh. Dapat siguro bigyan ko siya ng isang suntok para matuto ng leksyon. Bago pa siya makaporma ay natagpuan na lang niya ang sarili na nakasandal sa tingting. At pigil na ni Briggs ang dalawang kaniya. Kamay niya habang halos magkatikit ang mga katawan at mukha nila. Hindi siya nakagalaw sa sobrang pagkabigla. Paano nagawa nitong sa isang iglap ay pigil na siya. Samantalang sanay siyang depensa ng kanyang sarili sa mga lalaki na hindi siya nakahuma rito. Oras na saktan mo ako, pwede kitang palisin ng riding club. Well, I don't even have to recommend it. They will do it right away. Guess ka lang dito na salya. Pinapanood ang bawat kilos mo. Napalunok siya. Gusto nang manghina ng isip niya. Tila unti-unting natutunaw ang katawan niya sa init ng katawan nito. Tumatagos siya sa robe na suot niya at sa sobrang pagkakadikit ng mukha nila, halos sinihalikan na sento sa bawat pagbuka ng labi nito. She should loot it. Pero bakit na-excite pa siya? Sinasadya mo bang dahil ako rito sa spa para ipahiya ako? Alam naman natin dalawa na ayaw mo sa akin. Maring wika niya habang nilalabanan ng kahinaan niya. You provoke me. Provoke you? He laughed huskily. Let me clear things, sir. I don't hate you. I don't think I could hate a girl.
and I will never provoke you into violence in some other more pleasurable ways perhaps. Pero hindi ako gagawa ng bagay na maaaring makasakit sa iyo o sa akin. His voice was like satin. Tila humahaplos iyon sa katawan niya. She should feel disgusted at the nearness of his body and sensuality of his voice. Mukhang tama ito. Hindi siya pinuprovoke nito para magalit. He was provoking her in a more pleasurable way. A part of her brain was commanding her to desire him. Please spare me from your carnal enticement. Nagsasayang ka lang ng oras. Lakas loob na sabi niya. Mahirap palang magkunwaring malakas kahit pinanghihinaan siya. She was not prepared for it. Chat, mukhang eksperto nga si Briggs sa departamentong iyon kung saan wala siyang karanasan. Right, deny it, Nasalia. Alam naman natin pareho kung anong totoo mong nararamdaman. Pero sa susunod na gusto mo kong yakapin, magpaspas ka muna para maging interesado rin ako sa'yo. Sir, untag dito ng manager ng spa na si Fatima na namumutla na. Hindi siguro alam nito kung anong gagawin sa kanilang dalawa. Sakalang siya binitiwan ni Briggs at kalmadong ipinalamulsa ang kamay sa pantalon nito. Give her anything she wants. Kung ayaw niyang magpamassage, huwag pilitin ng taong ayaw. Ano ito sa maotoridad na tinig? Hindi man baka sa mukha nito ay halatang dismayado ito sa kanya. Natuwa ng mga mata ni Fatima sa kanya. Ma'am, humanga siya ng malalim. Sige, magpapamassage ako. I'm sorry, hindi ko naman sinasadya na makaabala sa inyo. It's okay, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Titiyakin po namin na makakapag-relax kayo. Anang attendant sa magaang boses. Bumalik na po tayo sa kwarto ninyo, ma'am. Nilingon niya si Briggs na naglalakad sa kabilang direksyon ng hallway. Pagsakamang mga balikat nito. Kahit kailan na hindi pa niya nakitang down na down ito, maliban na lang ng tuluyan ng tanggihan ng pagsalin nito sa Rodeo. Siguro ay tinutulungan lang siya nito. At kung walang respeto sa babae ito, sana ay hinalikan na siya nito kanina. Kung tutuusin nga ay kaya namang gawin nito ay yun nang hindi siya makakapanlaban. Kaya magpapaspa na lang siya para walang gulo. Isang araw pa lang siya sa riding club, nag-iiba ng pakikitungo niya sa kanyang mortal na kaaway. It must be the spa treatment o baka yung aromatherapy scent kanina. Babait siya ng konti pero para sa cafe ng kapatid niya. Pero hindi siya makakapayag na manghina at pagnasaan ito. Never. Hinahatak-hatak ni Nasalia ang kanyang bagong sidebang sabang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Kaninang umaga lang isa lang siyang ordinaryong babae na nagmula sa asyenda. Ngayon ay ibang Nasalia ang nakikita niya sa salamin. Parang napakalinis niyang tingnan. Makinis na makinis ang balat niya at nagulo. Maging ang mahabang buhok niya na dati ay tuwid lang ay nagkaroon na ng style ngayon. Paunti-unti ay natatanggap na rin niyang bagay rin pala sa kanya ang magsuot ng pamabaing kulay ng dress na may ruffles at bulaklak pa. Itaas mo ang mga kamay mo, sabi ni Jenna Rose na sinukatan siya sa buslight. Isang sikat na batang designer ito at nag-iisang butik nito sa riding club. This is perfect for her. Usal ni Briggs, saka itinasang magkapares na lacy bikini panties at bra. I want a dozen of this design and that one as well. Para kaninong binibili ni Briggs, tanong niya kay Jenna Rose. For you, of course. Pakiramdam niya ay pinanawan siya ng kulay. Ano, siyang bibili ng underwear ko. Sandali lang ha. Okay, nasa mukha man ang pagtataka, itinigil nito ang pagsusukat sa kanya. Malalaki ang mga hakbang nilapitan niya si Briggs. Hoy, sinong may sabi sa'yo na ikaw ang mamimili ng underwear ko? I'm just doing you a favor. Knowing your taste. Nagsalubong ang mga kilay niya. Anong knowing my taste? Ano naman ang alam mo sa mga underwears ko at nang mamagaling ka? Ngumiti ito. Nakita ko ang underwear mo kanina. They are all boring. Dapat naman siguro ay sumama rin sa pagbabago ng personality mo ang underwear mo. Naikuyom niya ang kanyang kamay. Anong boring sa underwear ko? Wala kang karapatan na makialam sa underwear ko. Isusuot ko kung anong gusto ko. Humalakhat ito kung may maisusuot ka. Ang alam ko na isama ko rin ang mga iyon. Pati ang mga ibang luggage mo. Wala ka nang gagamitin. Naipadyak niya ang mga paa sa sobrang inis kahit ang gusto niya ay padapuin na lang ang kanyang palad sa mukha nito. Humanda ka talaga sa akin. Wala nang disenteng underwear niya. Maganda naman ang napili niya. They look sexy at comfy. Wika ni Jenna Rose. Mai-enhance din ang figure mo. Dapat nga ay magpasalamat ka sa akin dahil mai-improve ang fashion sense mo. Tanggapin mo nang wala ka sa bundok. Ani Briggs sa kapo malapok. Jenna Rose, ipa-deliver mo na lang sa lodge niya. Pagkatapos ay lumabas na ito ng butik. Pwede naman nating palitan kung ayaw mo, sabi ni Jenna Rose. Same design, basta huwag yung nahawakan na niya. Baka may bakterya. Pakaramdam niya ay hinawakan na rin ni Briggs. Ang katawan niya kapag sinuot niyang nahawakan na nito. Pinikilabutan talaga siya.
Halos umabot na sa gitna ng noo ni Sally ang pagkakataas ng kilay niya habang pinagkakaguluhan ng mga babae si Briggs. Hindi yata napansin nito ang paglabas niya ng butik dahil natabunan ito ng mga babae. Briggs, ako dapat ang kadate mo sa polo game mo next month. Anang babaeng naka-fishnet dress. Mas mukhang mistitas na isda ito na nahuli sa lambat. No, usapan natin ako na ang nakaschedule na i-date ni Briggs sa polo game niya. Hanggang practice game ka lang, all in. Wika naman ng babaeng pulos paru-paro ang nakakapit sa damit na parang lilipad. Natitiyak niyang hindi si generous ang designer ng damit ng mga ito. Nakaririmarim kasing tingnan. Inilabas ni Briggs ang cellphone. Let's see. Mukhang nakalimutan na yata ni Briggs na may date din sila ng mga oras na yun. Sasamahan sila nitong mamili ng supplies. Bilang bantay kasi niya, kailangan samahan siya nito kahit saan dahil hindi pa siya pamilyar sa riding club. Wala siyang planong maghintay ng matagal habang masayang nakikipag-flirt ito sa mga babae nito. Nang hindi na siya nakatisay, sumingit na siya sa nagkukumpulang mga babae. Excuse me, ani. Nagangalan ng mga babae sa likuran. Ano ba, pumila ka nga. Hindi pwedeng basta kanilang lalapit kay Briggs dahil nauna kami. Kaysa makipagtarayan sa mga babae ay umakit na lang siya sa hagdanang butik. Saka tinawagan si Briggs. Hello, Briggs Robles, sabihin mo lang sa akin kung ayaw mo kong samahan na mamili ng supplies ko. Ako na lang mag-isa nga aalis. Basta't bigyan mo ako ng permiso na lumabas ng riding club. Nasalya, he looked around. Tumigil ang mga mata nito sa kanya nang makita siya. Kanina pa. So could you please issue a permit now? Sandali lang. Nakangiting nagpaalam ito sa mga babae at lumapit sa kanya. Kanina ka pa ba tapos? Tanong nito. Kanina pa. Nangangawit na nga ako sa kakaktayo rito. Bakit hindi mo ko nilapitan? Sabi ng mga babae mo, pumila raw ako dahil nauna sila. Mukhang enjoy ka naman sa attention nila, kaya maiwan ka na lang sa kanila. Mabalik naman ako agad dito sa riding club. Basta bigyan mo lang ako ng instruction. Hinawakan ito ang kamay niya at iniluhod ang isang tool. I'm sorry, di ko naman alam na nandito ka na. Please forgive me. Nagimbal siya. Hindi niya inaasahan na luluhan siya nito. Pinagtitinginan sila ng mga taong nagdadan sa labas, pati na rin ng mga tao sa loob ng butik. They were a public spectacle. Daig pa nila ang mga artista na nagsushooting. Hoy, ano iniluluhod-luhod mo riyan? Di ako santa. Tumariyok ka riyan. Nakakahiya sa mga ito. Hindi ako tatayo rito hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo ako. Huwag kang ang OA. Basta umalis na lang tayo rito. Ang gusto lang niya ng mga sandaling iyon ay kunin ang atensyon ng ibang tao dahil sa kalokohan ito. Ayaw niya ng kahiyan. Isipin pang magnobyo sila. Kasirayan na yun sa kanyang reputasyon kang sakali. Nakangising tumayo ito. It means I'm forgiven. Nilapitan sila ni Miss Fishnet at ng babaeng paru-paro kasunod ng ibang miyembro ng kulto ni Briggs. Who is she? Tanong ni Miss Fishnet. Kapatid ni Jeffrey, si Nasalya, at isa-isang ipinakilala nito ang mga babaeng naroon dahil masakit sa mga mata niya ang itsura ng mga ito ay hindi na siya nag-abala pang tanda ng mga ito. Sayang lang ang space sa utak niya. Sana naman ay walang favoritism. Di dahil kapatid siya ni Jeff ay sinagad ang i-date mo. Nang alam ko kami ang nauna, sabi ng babaeng paru-paro. Nakataas ng kilay na pinagmasdan niya ang mga ito. Excuse me, wala akong oras makinig sa mga complaints ninyo. Kung may reklamo kayo dahil ako ang kasama ni Briggs, magsubong kayo sa barangay. Nilingon niya si Briggs. Alis na ba tayo? Nangangawit na akong tumayo rito. Pagkatapos ay taas nang lakad siya, papunta sa sports car. Nagpaalam naman si Briggs sa mga babae. Nag-flying kiss pa ito kasunod ng tilian ng mga babae.